Hi everyone! Good evening! I'm back. It's your Mama Sam para sa ating chika update dito sa Binibining Pilipinas. Ano ang reaction natin dyan? Yan ang pag-uusapan natin ngayon. But before anything else, hello Philippines and hello beautiful people! Mabuhay! Kamusta kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na ito. At syempre sa lahat naman ng mga bago nating subscribers dyan, hello po sa inyo lahat. Maraming salamat guys sa pag-subscribe ninyo. Syempre dito sa channel ko at syempre sa lahat naman ng makasolid na makamamasam dyan na laging tumututok dito, araw-araw, lagi-lagi. Maraming salamat guys sa inyong lahat. Syempre pag-uusapan natin ngayon ang Binibining Pilipinas Coronation Night Reaction natin. So, pag-usapan natin ang kanilang production, lighting, host, at saka syempre yung mga galawan ng mga kandidata. Syempre, winner na winner talaga ang Binibining Pilipinas ngayong taon na to dahil ang kanilang ibinigay sa atin ay talagang sobrang liwanag, sobrang linaw, sobrang panalo. Di ba? Doon pa lang sa opening show nila, oh my gosh, Diyos ko, naloloka ako. Ang ganda-ganda ng show nila, ang ganda-ganda ng music, tala, ang ganda-ganda ng galawan ng mga girls, yung choreography ng mga girls, winner talaga. Plus, nandoon, oh my gosh, panalo ang kanilang mga hosts, di ba? Ang gaganda, grabe. Ito yung mga kandidata na inabangan natin noon. Mabaliw-baliw tayo. Diyos ko Lord, sino ba naman hindi makakalimot sa galing at ganda ni Miriam Kiambao? Ay Diyos ko, isa ako sa mga nabaliw noon na parang alam mo yun, na parang grabe, lalo na yung lumabas siya ng Miss Universe. Imagine mo, first runner-up sa Miss Universe, Miriam Kiambao. And then, of course, MJ Lastimosa. Si MJ Lastimosa, ilang beses ba ito sumali sa Binibining Pilipinas? 2, bago niya makuha yung title ng Miss Universe Philippines. And then, nakakatuwa kasi andiyan siya ngayon at support na support talaga sa Binibini. And then, of course, sino ba naman ang makakalimot sa ganda ni Nicole Cordobes na naging first runner-up sa Miss Grand. At syempre, Diyos ko Lord, Miss Universe Catriona Gray. O, di ba? So, ang ganda ng combination nilang apat. Alam mo yun, na talagang kasing ganda talaga ng production ng Binibining Pilipinas ngayon taon na to. Gusto ko din yung suutan ng mga girls. Talagang sobrang winner. Kaya nga si Christine Ann Perez, Diyos ko, mabaliw-baliw talaga siya. At naloka-loka talaga siya. Pero in fairness, habang pinapanood ko ang Binibini kanina, nagre-reminisce ako, bumabalik yung mga alaala na, alam mo yung mga panahon na andyan tayo at nagkakandara pa sa Binibining Pilipinas. But, kung iisipin mo, no, ang layo na ng narating ng Binibini, talagang masasabi mo, iconic pageant. Oh my gosh, ito talaga yung isa sa mga kinikilalang pageant talaga, national pageant sa Pilipinas na hindi magagawa ng kahit sinong pageant, di ba? So, bongga, ang bongga-bongga talaga ng Binibini. Yung legendary niya, tama ba? So, nandiyan at nananatili ang pagiging kinang ng Binibining Pilipinas. Anyway, so, congratulations na ba sa mga naging candidate? Sabi ng ganun, once you are Binibini, you're always a Binibini. Kaya natutuwa ako kasi ayun, syempre yung mga kandidata nila ngayon, ang gaganda at mga panalo. Yung kasuotan nila kanina, oh my gosh, ang bongga. Parang gusto ko rin magsuot. Hindi ko lang alam kung bakit ganun yung tema ng suot nila dahil ba sa Thailand gagawin ang Miss Globe. Oh, di ba? So, yan. Anyway, so, bongga at panalo ang hosting, panalo ang lightings, panalo ang music, panalo ang production number nila. Kaya, para sa akin, check at malaking star, 5 star, o di ba? So punta naman tayo syempre sa eksena ng mga kandidata. Syempre kabugad yung mga kandidata at isa dito sa mga talagang nagningning ngayong gabi ay wala nang iba kundi si Gwendolyn Soriano na
Dati siyang sumali sa Miss Universe Philippines. Diyan natin nakilala si Gwendolyn. At sabi nga natin, gusto natin siyang manalo dito sa Binibining Pilipinas. Kanina ko nanood kayo ng aking vlog sa Mamasang Vlog. Sinabi ko, I think siya yung mananalo. And then, ayun, dating top 12 na finalist sa Miss Universe Philippines ngayon ay Binibining Pilipinas International na. So, sobrang happy ako for Gwendolyn. Deserve niya ang kanyang nakuhang corona na may cash prize na 1 million pesos. Di ba? And then, bongga, napaka-bongga ng kanyang execution. Imagine mo siya ang nanalong best in swimsuit. Kanina, ang arangkada niya, ang winner. At ang ganda, napaka-elegante tingnan at hindi lang yon ang nakakaloka niyang evening gown na kung saan siya din ang nanalong best in evening gown. O, di ba? Kung iisipin mo, hakot award na si Gwendolyn eh. Sa simula pa lang alam mo siya na eh. So, talagang para sa kanya yung gabing to. And then, yung kanyang evening gown, yung execution niya doon, my gosh, Rian Fernandez, ang winner, ang bongga, ay, nako, ang sarap tignan. In fairness talaga, sobrang ganda, sobrang elegante. Saka plus yung paano siya mag-project. Yung alam mo yung relax na relax siya. Hindi mo makikita na kinakabahan. Nandoon lang na ini-enjoy. So talagang, ayun ang bongga. Para ka lang naglalakad sa red carpet. Di ba? At syempre, pagdating naman sa Q&A, wala naman akong masabi. Talagang, ay, ang galing sumagot. Yung siya yung sumasagot na relax lang. At wala akong masabi kung paano niya sinagot yung kanyang Q&A, yung kanyang question sa kanya. And then, take note, ang Binibining Pilipinas ngayon ay napakabongga dahil panalo ang Q&A talaga. So, dumaan talaga sa butas ng karayom yung mga kandidata. At hindi lang yon, syempre, talagang mahigpit yung labanan kasi ang dami din namang mga magagaling. Syempre, nang hinayang naman tayo sa isa pang Miss Universe candidates na matunog na frontrunner dito sa competition na si Jarina Sandhu. Ayun, na dati din top 24 finalist sa Miss Universe Philippines noong nakaraang taon na ngayon ay naging top 12 finalist naman dito sa Binibining Pilipinas. Ay, ganun talaga, mahigpit ang labanan. O, di ba? But, congratulations, malayo na yung narating niya. And then, of course, syempre, ang mga nakapasok sa top 4 ay sina, ayun nga, Gwendolyn Soriano, Baguio, Shasha Lacuna ng Tarlac at si Juliana Antonio ng Dumaguete. Plus, nandito si Tracy May Sonyo naman ng Bacolod. O, di ba? Lahat naman sila ay talagang masasabi ko, oh my gosh, ang gagaling. Siyempre magaling din si Iloilo. At maganda rin sila Union. Promise talaga. Akala ko nga sila Union makakapasok eh. In fairness sa beauty nila Union ha. Parang feeling ko, hindi na nila to pinasok sa top 4 kasi parang kay Gwendolyn talaga nila ibibigay yung corona. Kontrolado na yun lahat, di ba? But in fairness naman din sa mga nakapasok sa top 4, winner din naman. Pero mas gusto ko sana kung pumasok sa top 4 si Iloilo, tapos ayan si tawag dito, si La Union, tapos gusto ko rin pumasok sana si sa top 4. Sino pa ba to? Si Jarina. Ayun. So, bongga, di ba? At hindi ganun yung nangyari. Siyempre, expecting na natin na ang pageant ay talaga naman lumilihis ang kwento. And then, of course, ang nanalo naman ng Binibining Pilipinas Globe na lalaban ngayong taon na to dito sa Tarlac, ay sa Thailand, ay si Tarlac. Alam niyo, sa totoo lang, gandang-ganda din ako sa beauty niya kanina. Nasabi ko, wow, ang panalo ng beauty, ang fresh ng ganda. At nagulat ako kasi parang familiar siya sa akin. So, dati din pala siyang finalist din sa Miss Universe Philippines Top 24. At eto nga, naging Binibining Pilipinas Globe ngayong taon na to. Grabe, no, yung transformation. Pero si Sasha kasi, doon pa lang sa sa Miss Universe Philippines, nagagandahan din ako sa kanya. At parang feeling ko potential nga na maging queen. Ayun, kagabi, kanina, gabi niya. O, di ba? So, siya ang naging
Binibining Pilipinas Globe. At ang nakakaloka dito, number 12 siya, number 13 siya, number 12 naman itong si Gwendolyn Soriano. Kaya kung iisipin mo, ang panalo, no? Plus, nandoon na dati din siyang kalaban ni Gwendolyn sa Miss Universe Philippines. O, di ba? So, nakakaloka. Sabi gano'n yung mga nananalo daw sa Binibining Pilipinas ngayon, mga galing nga sa Miss Universe Philippines. O, okay naman kasi quality naman talaga itong mga girls na to, di ba? At masasabi mo naman na, oy, hindi mo po pwedeng isnabin. Ang galing ng mga yan kasi talagang mga palaban. O, so, yan. Ay, nako, ang winner. So, yan. And then, naloka din ako kasi after ng top 12, dati kasi sa top 12, ina-announce na doon yung winner, di ba? Ina-announce na doon kung sino yung winner after ng Q&A. Ngayon, iba, may top 4 na sila. So, may final Q&A pa. So, natuwa ako ng ganon kasi parang give chance talaga sa pwede pang manalo. O kung makakalusot at may papalo pa niya. And then, ayun, so nakakatawa kasi yun nakapasok sa top 4 kanina. Ayun talaga yung winner ngayong gabi. So, second runner-up and first runner-up at saka dalawang title. And then, plus, sabing ganon, panalo din yung kanilang Pearl. Panalo din. Syempre, pinaglakad din nila ang dating second runner-up at first runner-up. Kala ko nga mag-speech din eh. Pero, ang binigyan lang nila ng speech saka may Pearl Walk, yung dalawa. Pero, ang binigyan lang nila ng speech, syempre, yung winners. Ayun nga, si tawag dito, Annabelle McDonald, ang last year nating Binibining Pilipinas Globe, at saka ito nga si Katrina Johnson, na iyak ng iyak kanina na nakakaloka. Pero kung iisipin mo, ang mga girls na to, grabe no, panalo din nung nakaraang taon. Tapos, si Annabelle McDonald, hindi ko siya naramdaman na Binibining Pilipinas Globe yung buong taon niya. Maliban na lang doon sa lumaban siya. Pero, ang laki din kasi ng disappointed natin talaga kay Annabelle McDonald kasi ina-expect natin na mas papalo siya, mas lalaban siya sa Miss Globe. Pero, wala eh. Kaya siguro gano'n na wala yung kinang. Anyway, but congratulations kay Annabelle McDonald kasi isa to sa mga magaling. At dati din siya Miss Universe Philippines. Sabi nga ganun yung mga nananalo daw ngayon, galing daw sa Miss Universe Philippines. To be honest, quality naman din kasi talaga yung mga girls na to, di ba? So yun, so bongga. Plus, eto pa, may bonus pa. Kasi ang queen from international pageant na sa reyna ng Miss Globe at reyna ng tawag dito ng Miss International, ayun, naglakad din sa entablado ng Binibining Pilipinas. In fairness ha, ay may eksena silang ganito, ang bongga, ang winner, ang lakas makareyna, di ba? So nakakatuwa, dati nakaupo lang ang mga reyna, ngayon talaga eto na. At saka hurado. So yon, nakakatuwa kasi magaling yung line-up din ng mga guests nila, maganda din yung line-up ng mga hurado, at magaling din yung mga tawag dito host nila nung gabing ng Coronation Night. And then overall, talagang mabibigyan mo ng magandang rating ang Binibining Pilipinas ngayong taon na to. To be honest, ito yung pageant na nakita ko na talagang sobrang bongacious ang kanilang production at yung sistema talagang malinis, panalo. Pati yung mga nagbibigay ng mga special award, ayun, mga dating reyna. So, dati naman na nilang ginagawa yan. Pero alam mo yun, klaro talaga yung pageant nila this year. Medyo mahaba-haba lang yung oras kasi umabot ng halos 3 oras ba? Pero masasabi ko naman na sulit naman yung panonood mo sa kanila at hindi ka maboboard. Kumbaga parang ang ganda kasi talaga ng ipinakita nila. So keep it up, Binibining Pilipinas. Ang sabing gano'n ni Christine Ann Perez, sana daw madagdagan pa daw ng corona. Kanina, to be honest, naisip ko, sabi ko,
okay din lang naman para sa akin na parang dalawa lang ang corona kasi valuable naman talaga. So, parang walang talo. Yung runners-up nila makakakuha ng tig 400,000 na halos tig kakalahating milyon na. Tapos yung title, dalawa, equal sila eh. Kaya nga kanina sabi ko, okay na rin eh kung kanino mapupunta ang Globe, kanino ba mapupunta ang International. Parang kung iisipin mo, parehas din lang naman ng papremyo. Parehas lang naman sila ng may 100. Pero kasi syempre, iba pa rin kapag naging Binibining Pilipinas International ka, more than to Binibining Pilipinas Globe, di ba? But you still Binibining Pilipinas winner at makakakuha ka ng 1 million pesos, di ba? So, dito lang yung pageant na sinasabi ngayon. Sa mga pageant ngayon ang Binibining Pilipinas lang yung klaro, yung marireceive mong mga cash prize, tapos mula sa sponsors. Ang Binibining Pilipinas lang ang nagsasabi na ito yung halaga na makukuha mo, ito yung makukuha mong sponsors, di ba? And panalo. And then plus yung cash prize talaga nila, binubulgar talaga nila na 1 million ang ibibigay namin sa mga girls. So parang hindi talo ang kandidata na sumali sa Binibining Pilipinas kasi talagang makakakuha siya ng, alam mo yon, kung gumasto siya ng malaki, at least babalik din sa kanya ng bonggang-bongga kasi ayun nga, panalo, di ba? So, maganda ang Binibining Pilipinas at nakikita ko na patuloy pa din ang kanilang kinang at katulad nga ng opening show nila na tala, di ba? So, bongga. So, overall, sobrang na-enjoy ko siya, sobrang natuwa ako, sobrang masasabi ko, ang Binibini talaga ang isa sa mga talagang prestigious pageant sa ating bansa. At kudos sa iyo, Binibini, dahil ngayong taon na to, you are the best national pageant na napanood ko as for now, di ba? So, sila yung napanood ko na parang, alam mo, ramdam mo, yung puso mo na may connection ka sa kanila kahit hindi ka nanonood ng live. And then, plus yung naririnig mo yung ingay doon sa Araneta, yung mga, torotot, di ba? Bongga pa rin. So, patuloy pa rin talaga na niningnig ang Binibining Pilipinas. And then, kudos naman sa mga host, winner din, Catriona Gray, magaling. At saka, syempre, yung mga backstage host din nila, katulad na si Miss International, di ba? Nandiyan dyan si Bea Santiago. So, winner din. Overall nga, panalo ang naging resulta ng Binibining Pilipinas ngayong taon na to. At yung sa mga winners nila, congratulations. Syempre, happy ako for Gwendolyn Soriano at kay Sasha na naging Binibining Pilipinas Globe. So, abangan natin ang mga magiging eksena nila sa international pageant. So, kay Gwendolyn Soriano, sa susunod na taon pa siya lalaban. Pero, si Sasha, lalaban na siya this year. At, abangan natin yan. So, yun! So, kayo guys, ano guys ang masasabi ninyo sa mga panibagong winner ng Binibining Pilipinas na magkukumpit sa international stage? So, please comment below para at least malaman ko naman kung ano naman ang chika mo dito sa mga tinatalakay natin. Syempre, maraming salamat po sa inyong lahat sa love and support na binibigay ninyo syempre dito sa channel ko. At sa mga hindi pa nakaka-follow at nakaka-subscribe, please don't forget to click like and subscribe my channel at i-click nyo na rin po ang notification bell to more updated syempre sa aking mga chika. Sabi ng ganun, always keep smiling and laban lang. So guys, hanggang dito na lang. Hanggang sa muli nating chikahan. See you tomorrow. Thank you guys. Love, love, love.